Kung matatandaan mo, sinabi noon ni dating Education Secretary Sara Duterte na yung sinubmit niya na budget ng education was 5 billion. Natatandaan mo yon? 5 billion. Alam mo kung magkano ngayon? 976 billion ang nilalaan para sa education. Bakit ganun kalaki? What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong nagbabagang balita. Mukhang may niluluto na naman itong bangag na administrasyon sa panukalang 7.2 trillion na 2027 national budget, no? Dito sa Kongreso, naku naman po, napakalaking pera niyan. Na wika ng isang economist na si Miss Corazon, questionable, no, ang mga insertion na napapaloob dito sa national budget. At ang malala pa dun mga kababayan, may bali-balitang di umanong last hirit na ng pagnanakaw ng mga crooks di umano ito bago maging presidente itong si BP Sara na ilulubog sa utang, no, ang susunod na administrasyon. Ako naman talaga. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, grabe talaga sa kakapalan ng pagmumukha itong bangag na administrasyon na kung hindi man matuloy ang binabalak nila na maghari sa loob ng Malacanang, ayan mga kababayan, pinaplano nila na palubugin tayo sa utang. Parang susunod na administrasyon, bagsak sa ekonomiya. Grabe. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tumaas po at least 6% yung budget natin ngayon. Sinasabi nga na balik ulit yung pagpopondo doon po sa flood control po natin this year at dinidepensahan ito din ng ilang mga mambabatas. Meron ang naging vocal. Nagkaroon na ba ang gobyerno ng kumbaga parang nakagain na ba siya ng kumpiyansa para sa mga kababayan natin nitong nakalipas para kumbaga, ito introduce namin ulit na maglalaan kami ng pondo para dito sa flood control na naging sentro ng kontrobersya nitong mga nakalipas na taon? Paano magkakakumpiyansa? Hindi na isoli yung ninakaw, di ba? Kasi magkano ba yung nawala sa budget natin based on some of the research, more than 800 billion. Tapos ang sinabi ni Pangulo nung SONA, ang naisoli pa lang sa sa national government ay 800 million. Napakalayo pa niyan doon sa talagang nawawalang pera. Tapos ngayon, magbibigay na naman sila from our taxes ng additional funds for flood control. So, kung talagang tapat sila, dapat bawiin nila yung mga nanakaw. Tapos yun ang gamitin para sa flood control projects. Pero wala silang ginagawa doon sa issue na yon, di ba? Sa mga ninakaw. Yung mga contractors na hindi nag-deliver, nasa na yung mga contractors na yon? Bakit si Diskaya lang ang nakakulong? Opo, and dito po sa issue ng flood control, do you think na dapat hindi pa paglaanan na ito at ituon muna doon talaga sa mga key projects? Mas malaki ba ang ambag sa ekonomiya natin, ang mga malalaki, mga key projects, mga nasa priority program, mga dapat nasa programa allocation or mga programa po, kumpara dito? Kasi ang nababanggit, lalo na dun sa nalalaman natin sa Korte Suprema, itong mga malalaking proyekto na ito, talagang pinag-aralan ng husto, lalo na yung impact nito sa ating ekonomiya. Compare dito po sa mga flood control na sinasabi nga na nasa program fund, pero mas naging priority pa. Ayun nga, so actually, importante talaga yung flood control. Kaya lang hindi nga nagagamit para doon. 'Di ba? Yung napaka-substandard, yung ibang ang ginawa, substandard, nagiba na dahil sa baha, no? So, napakababa ng tiwala natin na kayang gawin ng gobyernong ito, yung sinasabi nila. So, marami silang sinasabi, pero pagdating sa delivery or execution, wala nga. Ang sinasabing dahilan ng paghina ng ating ekonomiya ay dahil sa mababang paggastos lalo na sa infra. Do you think dito sa ganito kalaking halaga ng budget po natin, kung ito'y gagawin lang talaga sa tama, medyo makakabawi-bawi ang ating ekonomiya po, Ma'am Cora? Dapat noon pa kasi ang laki-laki ng budget in the last
4 years, no? Napakalaki. So dapat noon pa marami na silang naipagawa. Kaya nga lang napakalaki ng leakage, as in massive talaga yung leakage na nangyari in the past 4 years. So what gives us confidence na magagamit ulit itong 7.2 trillion na budget na to para talaga sa mga proyekto. So ako, wala akong masyadong tiwala sa gobyerno ngayon. Madaling magsalita, pero yung sabi mong gawin nila, hintayin natin kung talagang gagawin nila. Opo, Kasi sinasabi 2.3 lang, 2.3 nga lang yung economic growth eh. Kaya, at nag-umpisa yung pagbaba ng economic growth bago pa magka-crisis sa langis. Ngayon, ibig sabihin, hindi talaga efficient yung paggamit nila ng budget. Kasi dapat, pag ganyan kalaking budget, dapat tataas ang economic growth mo. expect na rin po ba natin na pag-uusapan yung pagtaas, natataas din yung ating utang? Kasi alam naman natin po, yung atin pong nakokolekta, kita ng gobyerno, hindi naman po yata umaabot sa 7 trillion para matustusan itong mga proyekto na sinadjust ng ehekutibo na nagkakahalaga ng nasa mahigit 7 trilyong piso. So, asahan natin na mas lalong tataas ang ating utang po para sa 2027. Oo, na-mention ko nga kanina yung fiscal deficit, yung programmed deficit from this 7.2 trillion is 1.7 kasi yung program revenues nila ay 6.9 trillion lang, no? Ay, sorry. 6.9 trillion. So may deficit ka. Yung deficit na yun, uutangin na naman yun. So kagaya sinabi ko kanina, baka by 2027, umabot na sa 22 trillion, between 21 and 22 trillion ang utang ng Pilipinas. So sa makatuwid, tataas ang ating debt to GDP to more than 70%. Yan ang ngayon nga lang 66% to GDP, mataas na ratio na yan in 22 years. So since tataas pa ulit yung deficit, magkakaroon pa ulit ng deficit at utang pa sila, tataas pa ang utang, tataas pa ulit yung ratio na yan. So magiging all-time high yan siguro, no? Isa pa, yung pagbayad ng utang, lalaki ng lalaki, di ba? So ngayon nga lang, halos 50% ng nakokolekta nilang buwis ay napupunta lamang sa pagbayad ng utang. Kaya paano pa yung ibang programa na dapat nilang gastusan, no? Pinapayaman na lang natin yung mga bangko. So isa yun sa mga malaking concern ko. Paano natin babayaran yan in the future? Ibig sabihin, magtataas na naman sila ng buwis in the future. At iiwan nila yan doon sa susunod na administrasyon. So, para masisi yung susunod na administrasyon, di ba? Pero actually, galing yan sa kanilang yung katiwalian. Talagang plano nila mga kababayan ilubog sa utang, no? Itong administrasyon kung sakaling si VP Sara ang maging presidente. Opo, at sinasabi nga na ang isang taon bago mismo ang taon ng eleksyon, ang budget niyan sinasabi ngang election budget nga itong 2027. Yes. Tingin niyo po nandun pa rin yung agam-agam na hindi talaga para sa kumbaga sa pangkalahatan para sa ating mga kababayan at maaring magamit pa rin po itong pondo na ito sa kabila po ng kanilang pagmamalaki na mas mababa daw po ang mga unprogrammed appropriations for 2027, pinakamababa since 2019 daw po, Ma'am Cora. Kasi naka-factor in na nga dun sa NEP yung dating insertions kasi hindi naman nila binaba yung yung budget, di ba? So yung pinagbasihan nila ng previous years, may mga insertions na yon, di ba? So tapos tinaas pa nila ngayon. So nandun sa program ngayon yung mga insertions in the past. So nasa DPWH, nasa education. Kung matatandaan mo, sinabi noon ni dating Education Secretary Sara Duterte na yung sinubmit niya na budget ng education was 5 billion. Natatanda mo yon? 5 billion. Alam mo kung magkano ngayon? 976 billion ang nilalaan para sa education. Grabe. Bakit ganun kalaki?
Hindi ko maintindihan yan, appropriations na yan. Kasi yun nga, nung 2023, nag-submit ng budget ang Department of Education na 5 billion. Tapos, question niya kasi nung lumabas na sa GAA, naging 15 billion. Pero ngayon, 976 billion ang para sa Department of Education. Di ba mapapag-isip ka? Opo. Pero hindi questionable na ang education, yun talaga yung may pinakamataas na budget Oo, sa pero natin. Pero kung Bakit ikukumpara ganun natin, yung tinaas? opo, kung ikukumpara nga natin dito sa public works, sa 976 billion pesos, kung ikukumpara sa public works, nasa 644 lang billion pesos itong public works, medyo mataas. Itong public works ang ang pumapangalawa, no? At ang pangatlo yung health 353, yung sa DILG 332 billion, sa National Defense 328 billion, transportation 302 billion, pero almost 1 trillion for basic education. So itong ganitong klaseng pondo, bagamat naintindihan natin top 1 ito, pero masyado lang malaki, Ma'am Cora? Sobra yung budget na yan. Syempre, nandyan nga yung mga leakage no, sa education, sa public works and highways. So, kumbaga, embedded na dyan yung kanilang campaign funds. Okay, so, of course, these are all speculation on my part, pero sobrang laki niyan. Kasi kung kukumparang mo nga dun sa mga previous budgets, sobrang laki yan. So I don't know kung saan ang galing yung budget na yan, no? At dapat talaga tignan yan or bantayan na ng taong bayan kung paano gagastusin yan, lalo na yung sa education na 976 billion. So bantayan nyo kung gaano karami ang bibigay na ayuda kasi ang tingin ko dyan, mapupunta sa ayuda karamihan dyan eh. Ililipat yan sa unprogrammed eventually. Opo. Sa 2023 national budget, ayon sa Department of Budget and Management, 2023 ito, nasa 852.8 billion pesos ang budget allocation. Kasama na yung DepEd, mga SUC, CHED, TESDA. 2023 ito sa DepEd alone, nasa 710.6 billion pesos. No? So, ang taas ng itinaas simula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan po. Sa tingin nyo po, sa dapat na pagtuunan ng pansin sa ating pangbabudget po for 2027, anong sektor po Ma'am Cora? Actually, okay naman yung priorities nila eh. Okay lang. O, you give priority to education, public works, kasi syempre yan ang nagtatayo ng mga infrastructure, sa health, no? Because you have to invest on health. At of course, ako gusto kong bigyan ng priority ang agriculture. Kasi para maging may sustainability tayo pagdating sa pagkain, sa food supply. At saka, dapat pag-isipan nila magbigay ng budget para sa energy. Kasi, kailangan natin magkaroon ng sustainable energy supply. So, parang walang energy dyan sa kanilang priority di ba? Pero sa akin, okay naman yung mga top 3 nila. Pero sa totoo lang, yung execution pa rin ang talagang tinatanong ko. At saka yung laki ng budget na yan. Kasi gahigante na yung budget na yan. ang daming syudad na ang pwedeng ipatayo niyan sa totoo lang. Opo, nabanggit mo kanina, nais nyo ang agriculture. Sa agriculture, nasa 261.7 billion pesos ito. Nasa pumapang 7 ata sa kanilang priority. Itong mas mataas ang transpo, mas mataas yung national defense, mas mataas yung sa LG, no? Bago mag-social welfare, yung DSWD, ang DSWD 241, ang Agri 261 billion pesos na pwede, kumbaga, sabi mo nga, masyadong mataas lang yung sa education, 900, baka pwedeng kasi ang Agri natin ngayon, Ma'am Cora, ay medyo nasa balag ng alanganin kasi merong mga pag-ulan, tapos meron pang Super El Nino
na-timingan pa ng mataas na presyo ng krudo. So asahan natin sa 2027, yan ay makakaapekto ng lubusan. Pero siguro dahil masyado tayong nakadepende sa importasyon, kaya ganito lang ang pondo natin siguro, Ma'am Cora. Oh, talaga nakakalungkot kasi agriculture, alam mo, napakarami nating pwedeng gawin dyan. Madalas naririnig mo farm to market. Dapat hindi lang hindi lang farm to market, dapat planting to market, no? So sa pagtanim pa lang, meron na silang ginagawa kasi yung farm to market na harvest na di ba? So, dapat bigyan talaga ng priority yung production, hindi yung, well, kasama na din dyan yung yung distribution, no. So diyan talaga tayo kulang sa production support kasi hindi mechanized, there's not enough support for the farmers, yung sa insurance nila, tsaka yung mga seedlings and whatever. Kulang-kulang yan, tapos pati sa fertilizer, pati sa insecticides, Ngayon meron kang risky na problema sa Bacolod, 'di ba? Yung peste. So anong support na bibigay nila? Parang late na nga yung support kasi nasira na yung mga crops nung peste ngayon. So isa yan sa talagang concern ko yung agriculture kasi matagal nang hindi nabibigyan ng pansin yan. At sinasabi mo nga, kasi madalas tayo mag-import, kasi dyan sa import, nandyan ang smuggling, di ba? Napakadaling mag-smuggle pagka nag-i-import ka. Ma'am Cora, sabi mo nga ang ating economic growth o bagang outlook po ninyo ay pababa yung ating projection, ano? Sa tingin po ninyo, saan kaya maaring makakuha ng sources ang pamahalaan para po sa, sabi mo, napakalaking pondong ito para sa ating bansa sa susunod taon? Anong ibig mo sabihin sa sources? Sources, itong 7.2 trillion pesos, sa tingin po ninyo, baga may pagkukunan tayo ng sapat, tapos may utang pa tayo, tapos yung ekonomiya natin bagsak. Yun nga So, uutang na uutang, di ba? Kasi lalo na kung hindi nila maabot itong revenue target nila na, hindi pala 5.2 or 6.9. Pag hindi nila inaabot, baka lalaki pa more than 1.7 trillion ang utang. Kasi parang nakita ko yung projected growth nitong revenues is about 10% eh. Pero, sorry yung asa ko maingay. 10%. Pero sa totoo lang, in the past, hindi naman lumalaki ng 10% ang ating revenue collection kasi marami ring leakage dyan eh. Marami ring leakage dyan sa revenue collection. Lalo na yung mga malalaking taxpayers, minsan hindi talaga nabibigyan ng tuon yung totoong dapat bayaran nila, no? Pero sa kasalukuyang sitwasyon natin, yung mga mayayaman ho ba mas lalong yumayaman at yung mga mahihirap ay mas lalong naghihirap? Ito ang tanong ko sa iyo, Jade. Sa tingin mo, yung mga nakatanggap ng maleta, nagbayad yun ng tax? Di ba tax-free yung maleta? Yes, oo. Ilang billion yon? 800 billion supposedly, according to the soldiers, no? Yung 800 billion na yun, walang tax na nakolekta doon ng gobyerno. Kasi madalas kasi na parang na-hype yung mga top 10 richest personality o mga personalidad, Ma'am Cora. Hindi baga ma-equate mo doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin, mas lalong naghihirap. Your thoughts on Yun that? nga, actually, mali yung timing nila sa akin. Hindi dapat yung hina-highlight ngayon kasi marami naghihirap, no? So, dapat hindi masyadong hina-highlight yung mga top 10 na yan kasi wala naman pakinabang yan sa kabuhayan ng mga tao. Dapat ang ginagawang kwento ngayon, ano bang ginagawa nitong mga korporasyon na to na napakayayaman? Ano bang ginagawa nila para sa mga mahihirap? Dapat yun yung kwento. Kaya medyo na ano rin ako doon sa kasi dati na nga dati na nga linalabas yung news na yan. Kaya lang sa akin yung timing ay hindi maganda. Opo. At isa pa, ang dinadahilan po ng gobyerno, inflation at krisis sa langis dahilan ng pagtaas ng kahinaan ng ekonomiya natin. Reaction Actually, po rin. magiging inflationary itong budget na to eh. Kung hindi siya makontrol, no? Kasi
yun nga may supply constraints tayo ngayon eh, mababang supply at saka hindi naman wala ngang trabaho yung mga tao, no. So, parang hindi mo alam kung saan pupunta yung pera o kung gagamitin sa eleksyon, sa kampanya, magkakos yan ng inflation. So, ang mangyayari dyan, magtataas na naman ng interest ang Bangko Sentral. So, tataas ang interest rates natin. Tapos, pag ganun mangyayari, tataas ang inflation ulit kasi taas ang cost of doing business at manghihina ang piso kasi lalaki nga yung utang. Tapos wala naman tayo nakikitang bagong investments masyado. Oo, at sa tingin mo, mauulit na naman, lalo ngayon, magsisila, papasok na tayo sa Burr months, ano? Mga ngampanya na naman tayo ng 500 peso pang Noche Buena items. Ay, Parang, Diyos ko, talaga. Napakasaklap niyan talaga. Sana hindi na ulitin ng DTI yan dahil talagang, alam mo, mahirap na nga yung buhay. Parang paparamdam mo pa sa mga Pilipino na naghihirap sila. Parang wala, asa na ba ang compassion ng gobyernong to? No? Sana hindi na maulit yun. mm, Pero yun talaga, ngayon itong third quarter mas challenging kasi nga napakadami na ng mga bagyong parating. No? At ang mga malalakas na bagyo, normally nangyayari pa yan ng fourth quarter. Eto nga lang habagat eh ilan na yung nasalanta. Lalo pa pag magdatingan yung mga malalakas na bagyo nitong fourth quarter. Huli na lang, Ma'am Cora, sa tingin po ninyo, sa forecast po ninyo sa economic growth natin, lalo na this year, possible pa bang makakaahon tayo o talagang tuloy-tuloy na yung pagbagsak? Actually, kino-compute ko nga eh. Kasi 2.8 ng first quarter, 2.3 ng second quarter. So kung gusto nilang maabot yung ambisyon nila na 3.5 to 4.5, kailangan tumaas ang GDP ng more than 5% in the next two quarters. Parang mahirap na yun kasi kung walang masyadong investments at saka hindi nga efficient yung paggamit. Tas alam mo nagulat talaga ako kasi bumagsak yung net factor income eh. Doon nakikita yung yung OFW remittances na maas lamang ng 1%. Kaya yung consumer spending nang hina talaga, naging 2 point something percent na lang. No? So yun, doon ako nababahala kasi hindi pa nga tapos yung gera sa Iran. So malamang yung mga OFWs doon, at saka yung mga nag-uwian na dito, naapektuhan talaga yung pagpapadala ng OFW remittances. So yun, so medyo hindi ako masyadong tiwala na kayang maabot yung 3.5 to 4% to 4.5% na target ng gobyerno. At diskarte na lang, ang ano bang mensahe mo sa mga kababayan natin, papaano ba yung diskarte nila para po at least man lang, hindi sila mabigatan dito nga sa mga problema natin sa ekonomiya? Wala tayong magagawa, kailangan talaga magtipid ngayon eh, di ba? Kasi para humaba yung PC natin. Kasi hanggat ganitong nangyayari sa ating gobyerno at walang napapanagot dun sa katiwalian, tutuloy-tuloy lang yan kasi walang natatakot eh. Tapos isa pa, kampanya na nga, parating na ang kampanya, no? So next year, puro politika na yan, politika na ang pag-uusapan. Wala na masyadong pansin ng ekonomiya niyan next year. Maski sinasabi nila ngayon, oh, itong budget na to para sa ekonomiya. Siyempre, pinapapasa nila yan eh. So, ang sinasabi nila yung gusto marinig ng mga tao. Pero next year, pag napasa na yung budget, kakalimutan na naman nila ang ekonomiya. Kanya, separate daw ang criminal aspect sa impeachment. So, pwedeng magsabay. Oh, tama naman po 'yon, no. Iba naman po yung kaso na 'yon. Although the question there is kung ang impeachable officer ba ayon sa ating jurisprudence ay pwede pong masubject to a criminal proceeding kung ang prescribed penalty will come with temporary disqualification, suspension, yung mga ganong bagay. Although I don't want to discuss that matter because may ibang lawyer na naka-assign po para doon na in-engage ng ating Vice Presidente. Although I was part of the team nung time na nasa preliminary investigation stage pa lang po siya. Kaya kung naalala nyo, ako yung pumunta sa preliminary investigation with Attorney Paul Lim sa DOJ. I think that was sometime May 2025. I'm not sure about the month, no? But I'm sure 2025. I don't really want to comment na kasi ngayon nakatutok ako sa impeachment. So it will be Attorney Paul Lim that you can contact for any comments regarding yung case na yun sa RTCQC. Sir, nag-respond na po si Atty. Licutan doon sa
follow niya, hindi done in bad faith yung kanyang Facebook post. Ano ba ang official position ng Defense? Well, sa atin, kanina, our lead counsel, Attorney Sison, just felt the need to raise that kasi kumalat siya sa social media. I'd like to also respect, of course, si Attorney Ligutan because hindi naman siya nakapagsalita rin kanina. I think bibigyan siya ng time on Monday. So, hindi na lang ako mag-comment doon. I think Attorney Sison already expressed what she had to express earlier. I don't want to add on pa to what she said. I also don't want to add on, add fuel to the fire. So, nasabi naman, kailangan nang sabihin, nagsalita na rin ating presiding officer. So, hintayin na lang natin sa Monday at in fairness, bigyan din naman natin si Attorney Ligutan ng pagkakataon na magsalita dahil hindi siya nakapagsalita kanina. Sir, but what changes will be made with your strategy, especially with regard to having spokespersons who are not covered by the subjudice circular, especially with the one of the presiding officer? Yung sa spokesperson na suggestion ng ating presiding officer around 2 weeks ago, I already spoke to our client, the Vice President, about it. And I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So if ever man, talagang we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Although I have to be honest with you, sa ngayon wala pa kaming nakukuha or na kinakausap man lang. Wala pa po talaga, no? Kasi naging mabilis din yung takbo ng mga nakarang araw. So this is something we'll have to explore further. But in the meantime, I'll have to stay on as a spokesperson with, of course, Attorney Gular also helping me to do the rounds. But I think we have to be extra careful lang talaga with answering. Napakahirap po talaga. I was just in an interview this morning also on one of the radio shows, and it was very difficult for me to answer questions kasi I'd like, as much as possible, I'd like to give you something to report on. But I'm tied, no, with Rule 18 of Resolution 39, which is the rules on impeachment sa Senate. Attorney, ano po yung na-accomplish ng defense panel sa naging cross-examination ni Attorney Ferrer sa testigo regarding po doon sa confidential funds? We just had our targets. We had to establish certain things. We had to establish certain facts. We had to show kung ano yung nasa notice of disallowance at wala sa notice of disallowance. But what if we were able to establish it or not, that will be up to the appreciation of the impeachment court. Attorney, can you expound lang? Kasi isa sa mga malalakas sa depensa ng defense ay yung hindi naman na-disallow yung confidential funds because of the aliases. And kanina na-bring up siya during the cross-examination with Attorney Ferrer. Can you expound? Oo, pagdating sa aliases, whether there are aliases or not, I hope you would give me some latitude here to not say anything first because we'll have to wait for our evidence in chief for that. I don't know if that will be tackled in the next week with the next witnesses, probably not. But time will come that all of these things will be addressed. And I'm sure, kaya po nung natanong din ako ni Senator Judge Bam Aquino, tungkol dito, hindi rin ako makakasagot sa kanya kahit na naintindihan ko naman po kung saan siya nanggagaling dun sa tanong. Attorney, kanina dun sa interjection ng mga senators, nabanggit na may mga remedy pa pala ang Office of the Vice President, DepEd, correct, yung mga subject ngayon ng impeachment proceedings. Paano pag na-comply lahat yun? Yung ano po, na-comply po yung, opo. Sinabi ng POA kaninang Opo. auditor na may mga remedies pa naman. Opo, pero okay, I'll explain it na para hindi tayo sa merits. I'll just explain the rules ng COA na lang po, no. So once there is an audit, once you receive an AOM or Audit Observation Memorandum from COA, ang ginagawa po dyan is that you are given time to respond. After the time to respond and you've submitted your response, ina-evaluate po yan ng COA. And pagtapos po nun, they might issue a notice of suspension or notice of disallowance nga na nagginawa din nila sa OVP. So, ang kakaibahan, pag regular funds po kasi yan, dumadaan muna yan sa director level. And then, aakyat po yan hanggang commission proper. And
ang importante po dyan is the government agency has 180 days, no, sa pag-akyat from a notice of disallowance. Pwede mong iakyat yan sa director and then to the commission proper within 180 days. Dito po kasi pagdating sa COA ICFAO, wala na po kasing director sa taas ng COA ICFAO. Diretso na po yan ng commission proper, and that has to be done within 180 days. Now, once the commission and proper decides under the rules of COA, once the commission proper decides, the government agency has the right or the option to file a motion for reconsideration. Sakaling hindi po pabor yung naging desisyon ng commission proper, meaning na-affirm yung notice of disallowance. Now, once you file a motion for reconsideration, either i-reconsider ng COA at ipawalang bisa na nila yung notice of disallowance, no? Or they might just deny the motion for reconsideration and maintain the notice of disallowance. Ang susunod na step po dyan is aakyat tayo ngayon sa Supreme Court via Rule 65 in relation to Rule 64 of the Rules of Court. So kung babasahin niyo po yung Rules of Court, sa Rule 64, yun yung specifically for COA and COMELEC pag aakyat ka sa Supreme Court. No? But again, Rule 65 is grave abuse of discretion. So ang magiging ground mo bakit ka umaakyat sa Supreme Court is because you believe there was grave abuse of discretion on the part of COA. So yun po yung proseso. So sa ngayon, nasabi naman po ng witness na meron pa tayong remedies available for OVP.